Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At samahan niyo po muli ang inyong lingkod, si Kamanong po, dito po sa Tambayang Makabayan at tayo po magkomentuhan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin mga kababayan. Ito pong DPWH Secretary na si Vince Dizon ay plano na rin pong ipunin ang tubig baha. Katulad po ng tinatawag ng kanyang ate na bangag. Iipunin din daw po ang tubig para magamit sa tag-init. Ito po mga kabayan. At syempre, pakinggan din po natin yung balita na hindi pa tapos ang master plan doon po sa malawakang flood control. Hindi pa tapos ang kanilang master plan. Iba po kasi ang minaster. Nauna po kasi i-master ang pagnanakaw kaysa po sa master plan ng pagsugpo sa pagbaha o sinasabing mga flood control. Mas inuna po i-master ang pagnanakaw di umano. Ito po mga kababayan. Ayon po kay Vince Dizon, kumakalat na po yan sa social media. Vince Dizon may plano rin ipunin ang tubig baha bago pa tumapon ang tubig baha sa San Juan River ay iipunin muna natin at iimbakin muna natin ang mga itatayo nating detention basin. Secretary Vince Dizon ng DPWH. Magtatayo raw po mga kabayan ng detention basin para daw po ipunin ang tubig baha, mga kababayan. Yan po ang plano. Plano na naman po mga kababayan. Nagplano na naman sila. 4 na taon na po sila mahigit sa kapangyarihan. Kailan pa matutupad ang plano? Nasayang po ang 4 na taon na panunungkulan nila. Ngayon po ay nagpaplano na naman sila, mga kababayan. Ito po kasi yung unang plano ng kanyang amo. Pakinggan po natin yung unang plano ng kanyang amo. Excuse me po. Hindi na po talaga. Meron po tayong magagawa. Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tag-ulan. Meron po tayong magagawa. Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tag-ulan. Meron po tayong magagawa. Yan po mga kababayan, yung unang magagawa po ng kanya pong amo, ipunin daw po ang tubig. Lalong-lalo ang tubig baha para magamit daw po sa tagtuyot. Ito naman po mga kababayan, yung sinasabing flood control master plan. Hindi pa po tapos mga kababayan. Pero ang pera ng taong bayan, unang natapos, unang minaster ang pagnanakaw di umano. Pero ang master plan nila, hindi pa tapos. Bagong master plan na naman. Unbelievable. Pakinggan po natin. Mga kababayan, kahapon Binigyan din ng Department of Public Works and Highways na hindi mabilisan ang solusyon sa kabi-kabilang pagbaha sa Metro Manila at ilang probinsya. Isa raw sa mga inaasahang solusyon ang Flood Control Master Plan na makukumpleto na raw sa katapusan ng 2026. Narito ang aking unang balita. Isang Espanya Boulevard sa Maynila, sa mga kalsada nagdistulang dagat at ilang oras na hindi nadaanan bunsod ng di pangkaraniwang dami ng bumuhos sa ulan. Ang problema raw kasi, 19 kopong-kopong pa ng ginawa mga drainage dyan at sadyang hindi na kaya ang dami ng buhos ng tubig. Gawing 4 na cross drainages na dediretso sa tatapon sa mga estero natin papuntang Pasig River, no, sa Maynila, no. So sisimulan na natin yan ngayong September. Pero yung mga drainage improvements natin, gagawin na natin yan under the 2027 budget next year. Isa pang plano na malaki maitutulong sana ang mga detention basin kung tawagin na pansamantalang imbakan ng tubig para hindi bigla umapaw sa mga komunidad ang tubig ulan. May iba pang planong itayo at ay mga riyan kasama na sa pinondohan sa 2027 budget. Pero agad na nilinaw ng DPWH ang mga ganitong solusyon, hindi parang magic na sa isang iglap ay mawawala ng problema sa mga pagbaha.
Hindi magic, mga kababayan. Sa isang iglap, mawawala po ang tubig baha. Pero ang pera ng taong bayan parang magic. Ang budget po at pondo ng flood control Ghost Project, yan po, 100% magic. Dahil hanggang ngayon, mga kababayan, ay mistulang ghost. Hindi nga makita kung saan napunta yung pera ng taong bayan dahil nga po magic, mga kababayan. Pero pagdating po sa pagtatrabaho ng DPWH at ng pamahalaan ngayon ng 4 na taon, 4 na taon na po, mga kababayan, 4 na taon ng mahigit. Ngayon pa lang po sila gumagawa ng master plan at matatapos na raw po saan? Ito pong katapusan ng taon. Kaya kasama raw po sa napakalaking budget na naman nila sa 2027 na hindi bababa sa 7.2 trillion, mga kababayan. Dahil may master plan na sila. Ibang klase. Pero yung 4 na taon na panunungkulan nila, iba po ang minaster. Master po nila lahat ang pagnanakaw. Ibang klase. Kaya po itong mga plano na naman, may plano na naman po sila. Meron naman po silang pambubudol at may bago na naman po silang peperahin di umano. Kasi may plano na naman May plano na naman magnakaw di umano. Dahil ngayon pa, meron na silang ipagmamalaking master plan. Di mas maraming mananakaw di umano dahil malapit na pong eleksyon. Dahil alam naman po natin ang mga politiko, lalong-lalo po ang mga namimili ng boto, ay nag-iipon na po yan ng pera dahil master na po nila ang magnakaw di umano. Para po pati ang boto natin binibili di umano. Para hindi sila mawala sa kapangyarihan. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, si Secretary Vince Dizon na napakarami pong plano, mga kababayan. Ibang klase. At syempre po, lahat po na nangyayari po ngayon sa ating bansa, sa kanilang paglilingkod, ay meron naman po silang sinisisi. Lalong-lalo po yung ICC sa Malacanang na tinatawag din tagapagsinungaling. Di umano. Lagi pong nakasisi yan sa dating Pangulong Duterte. Ganyan po katindi ang mga hayop na yan. Di umano. Yung pera na pinondo nila, na ubod ng lalaki na hindi bababa sa mahigit 6 trillion. 6 trillion mahigit. Ngayon, sa susunod na taon, 7.2 trillion ang plano. Pero lahat po na nangyayari sa ating bansa, sa dami ng pera, proyekto, programa nila, mga kababayan, na wala po tayo nakikitang progresibo. Pero pagka po pumalpak at natuklasan ng taong bayan ang malawakang korupsyon, meron naman po silang sisisihin. Ganyan po katindi ang mga tao na ito. Kaya nga po tayo humahanga. Dapat na po natin ipagpagawa ng mga rebulto ang malalaking mainstream media. Dapat na po. Dahil po sa kanila pong galing magbalita ng katotohanan sa mga Pilipino. Wala silang nakikitang malawakang korupsyon. Napakahusay magbalita, mga kababayan. Lalo-lalo po ang ating mga men in uniform generals, hindi naman po lahat. Ipagpagawa na rin po natin sila ng mga rebulto. Dahil sila po'y bayani. Bayani ng mga politikong magnanakaw, di umano. Dahil bantay, sarado at protektado pa nila ang mga magnanakaw na mga politiko sa ating bansa. Hindi kaya? Nagtatanong lang po si Kamanong. Protektado. Bagsak na ang bansa, baon sa utang at laganap ang korupsyon, tahimik pa rin sila, mga kababayan. Samantalang panahon ni Erap, weteng lang, anak ng weteng, tinanggal na po sa pagiging presidente, anak ng weteng. Pero ngayon, trilyon ang pinag-uusapan at patuloy pa pong nagnanakaw, di umano, ang mga ulupong, nananatili po rin silang bulag, pipi at bingi. Kaya kailangan na po silang ipagpagawa ng rebulto.
dahil dakila po silang mga bayani ng mga buhaya di umano. Maraming salamat po mga kababayan sa gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa inyo pong mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyong lahat. Thank you po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Kay Jake Yahut from California, USA. Eric Hersho from Canada. Kay Jem Aris from United Arab Emirates. Ako si Pilam, Ani Jo, Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley. Kay Tatay Nick from Toronto, Canada. Jesus Valdepena, Rolando Guerrero. Mary Natividad Blinden from Netherlands. Kay Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA. Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA. Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA. At Romulo de Vinagracia from Bacolod City. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. At ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At tiis-tiis lang po tayo mga kabayan at samahan po natin ang maraming dasal nang tayo po'y maingatan. At God bless po sa inyo lahat. Muli po, paalam. Bye-bye.